Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang tila sumampal sa mga kasinungalingan ng gobyernong Ngagva. Matapos ang kaliwat ka ng kontrobersyal na mga isyong binabato sa mga Duterte, lalong-lalo na sa Vice President na si Sara Duterte. At kahit tila halos taplakan pa ito ng lupa ng mga kumakalaban sa kanya, ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. At kahit na lumabas ang balita kamakailan lamang na di umano'y sa pilitang pag-aresto para isuko sa dayuhang hukuman ang dating Pangulong Duterte, ay nanatili pa rin at mas lalo pang lumakas higit lalo ang tiwala, suporta at mas lalo pa itong minahal ng taong bayan. At Commission on Audit tila naglabas ng report at tila binasag na rin ang katotohanan matapos patunayang muli na unqualified report o malinis ang track record magpasa hanggang ngayon ng Office of the Vice President sa pamumuno ng kasalukuyang Vice President na si Sara Duterte Carpio, na siyang tila gumimbal at sumampal ng katotohanan sa lahat ng bumabatikos at kumakalaban sa Office of the Vice President. Gaano kaya katotoo ang balitang ito, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito. Walang problema, walang ninakaw at walang korupsyon sa Office of the Vice President sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging komento ng ilan sa ating mga kababayan matapos mag-viral sa mundo ng social media ang naging post sa kanyang FB page ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque patungkol sa report ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Mukhang mapapahiya ang araw ang mga kongresista sa inilabas na report at pahayag ng Commission on Audit o COA matapos patunayang unqualified report o malinis pa rin ang track record ng opisina ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Tila pinupolitika lang umano lahat ng mga kontrobersiyang binabato sa Office of the Vice President at tila tiyak rin daw ang kahiya na aabutin ng mga pumirmang kongresista sa Kamara de Representante para lang ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte dahil mismong ang Commission on Audit o COA ay naglabas ng report na walang naging maling paggastos ang pangalawang Pangulo sa Office of the Vice President. Nagtagumpay man ang ilang mambabatas na ma-impeach sa Kongreso ang Vice President na si Sara Duterte, ay tila laking sampal naman sa mambabatas ang sinabi ng COA sa bagong post ni Harry Roque, kanyang social media account. At ayon pa sa kanya, I reiterate, there is already proof beyond reasonable doubt that VP Sara has not done any impeachable offense. The Commission on Audit COA recently gave its unqualified opinion on its report regarding the Office of the Vice President financial transactions. Unquote. Kalakip nga dito ay ang naging independent auditor's report ng Commission on Audit sa financial transactions ng Office of the Vice President na nagresulta ng basis for unmodified opinion ng Commission on Audit o COA. Look, despite relentless accusation, VP Sara remains unshaken. The Commission on Audit COA recently issued an unqualified opinion confirming the integrity of Office of the Vice President financial transactions with proof beyond reasonable doubt no impeachable offense exists, only political noise. Unquote. Hindi naman nakapagbigil ang marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at umani ng suporta ang Vice President na si Sara Duterte. At ayon pa sa kanila, suportahan natin ang ating VP Sara Duterte. Tunay at tapat na nagsiserbisyo ng taong bayan. Kaya malaki ang tiwala ko kay VP Sara dahil yan ang tunay at dalisay na paglilingkod sa taong bayan. We will support you, madam, until you become a president of our country. Sara Duterte, totoong may puso para sa mga kapwa Pilipino. Laban, Inday, huwag kang susuko.
nasa likod mo ang taong bayan na mulat na sa katotohanan at ayaw nang magpabudol. Iyan ang karapat-dapat na maging Pangulo ng bansa. Matalino, matapang at may paninindigan. Katulad ka ng isang agila habang sinasaktan ng kalaban, lalong tumatapang. Mana ka talaga kay Tatay Digong. Ayan na, panalo pa rin si BP Sara. Sa kabila ng lahat ng mga pinupukol sa kanya ay nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan ng gobyernong Ngagba. Kaya napahiya kayo lahat ngayon sa desisyon at report ng COA. Kaya mas lalong minahal ng taong bayan ang Vice President dahil booking na kayo lahat ng taong bayan. Unquote. Nako po, ha? Eto, pag-usapan natin ito. Approval ratings ng mga naging presidente. Okay? Ito po ay yung simula ng kanilang 3 taon. Lahat po ang kino-compare dito, presidente. Tingnan po natin, ma-observe ninyo. Ang pinakamataas na boto ng naging presidente ay si Marcos. Meron siyang 31 million. Okay? Si PRRD po ay 16 million lang. So halos doble ang boto ni BBM kumpara kay Tatay Digong. And yet, yung unang 3 taon, ito ang kanilang ratings. Si PRRD, 87%. Si Pinoy, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ito sa aking palagay, palpak na palpak po ang nangyari noong pamahalaan ni Pinoy. And yet, meron siyang 68% approval ratings. At alam din naman natin yung mga nag-iiskandalo na itong kapanahunan ni GMA. Pero meron siyang 30%. Tingnan nyo po, pinakabagsak, 25% etong si Bongbong. Hindi ko nga alam kung ito si Bongbong ay pabagsak na o talagang bagsak na etong si Marcos. Etong si BBM, bagsak na. Makikita po natin yan. Hindi ko alam kung ito ba ay magiging negative pa. Ibig sabihin nito, kada 4 na tao, isa lang ang approve kay BBM. Yung 3, ayaw na kay BBM. Teka muna, Coach Oli, paano nangyari yan? Siya ang pinakamataas na boto sa lahat ng naging presidente with 31 million. Ito po yung sinasabi natin na lakas ng Duterte. It shows. Tandaan natin, tumakbo Vice President ito si Bongbong Marcos. Natalo siya kay Lenny. Kay Lenny lang talo na siya. And it represents the 68% of Benigno kasi alam naman natin dilaw yung linya na yan. So before that, talagang mahina ito si Marcos. Talagang ito'y nabatak lang. Probably is because of Sara. Pero one thing for sure, if not for Sara, it's for sure because of Tatay Digong himself. Kasi dala niya yung suporta ng mga DDS na ang talagang sinusuportahan ay si Tatay Digong. Kitang-kita rito sa ratings na ito. After 3 years, malakas pa rin si Tatay Digong. After 3 years, bagsak na si BBM. It shows, ito ay talagang budol. Kasi, syempre, maganda ka maganda. Maganda ang iyong imahe, pangalan. Pinagkatiwalaan ng taong bayan. Teka muna, bakit ito inendorso ni BP Sara? Bakit sumanib dito? Sa katunayan, sa lahat, halos ng mga natanungan ko, bakit kayo nagpabudol dito kay Marcos? Bakit? Siyempre, Duterte si Sara. Pero hindi ba kayo nag-isip? Alam mo, karamihan ng sagot nila. Halos lahat sila ang sinasabi, kaya namin binoto si BBM dahil ipinangako niya yung continuity ni Tatay Digong. Kung ano yung hindi natapos ni Tatay Digong, itutuloy ni Marcos. Diyan pa lang kitang-kita nyo na talaga namang nanalo lang ito si BBM because of Tatay Digong. Kaya apakalaki ng utang na loob nito si BBM. He will not even win for a vice president kung ito ay hindi kinarga ni BP Sara. Na si BP Sara ang karga ay pangalan ni Tatay Digong. Let's go straight to the point. Yan na po talaga yun. Dahil pareha sila ang karga nilang pangalan, Tatay Digong. Natauhan yung taong bayan. Walang infrastructure. Puro kurakot. Di umano kasi sabi niya may flood control projects, billion-billion, and yet puro baha.
Iniimbestigahan ng confidential funds ni BP Sara, samantalang mas mataas ang confidential funds nito. Binaboy ang relihiyon ni Pastor Kibuloy ng KOJC. Yung katedral nila, binaboy. Si Tatay Digong, pinahuli, pinakidnap, dinala sa Hague. So na-realize nila, itong tao na ito, walang sinasabing totoo. Walang pinangakong totoo. Puro kapalpakan. Puro pagsisinungaling. Puro pambubudol. Pero mas masahol pa siya kay Gloria. Mas masahol pa siya kay Pinoy. So hindi ko alam kung itong si Marcos ay talagang babagbasak pa. No, ito yung sinasabi nila na hindi totoo na kaya lang siya nanalong presidente dahil kay Tatay Digong. Maraming nagsasabi, syempre yung mga kaalyado nila, yung mga bashers natin, no. Pero alam nyo, pagka inisip mo talaga, totoo eh. Lahat ng numero, it applies. And yet, itong mama na ito, itong si Bongbong, parang lutang. Instead na sinosolve yung problema. Di ba? Yan, dapat yan, yung mga kaalyado niya, yung mga kanyang political advisor, medyo dapat, teka muna, meron tayong problema. Bagsak na si BBM. At babagsak pa yan, yung ratings na yan, babagsak pa yan. Ang inaayos nila, nakafocus sila doon sa balita ng mainstream media, doon sa balita ng mga vloggers. Maya-maya lang ipapakita ko sa inyo. Diyan sila nakafocus. Mali eh. Mali yung kanilang direksyon. Dapat ayusin nila yung kanilang panunungkulan. Huwag nilang ayusin yung balita. Huwag silang mag-focus doon sa lumalabas na balita. Ito, Pulse Asia ang naglabas nito. Itong ratings na ito. Dapat mag-focus sila doon sa anong magagawa nila doon sa gutom ng taong bayan. Doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Doon sa kriminalidad. Palaki ng palaki ang kidnapping, road rage, droga. Dapat doon sila mag-focus kaysa nakafocus sila doon sa maglalabas ng balita. Nang sa ganun, tumaas yung rating eh. Kasi kung magfo-focus lang sila doon sa naglalabas ng balita, yung approval rating mo, Marcos, lalong bababa. Bakit? Kita nung tao yan eh. Remember this. Yung approval rating mo, bigyan kitang halimbawa, sa 4 na tao na yan, 3 ayaw sa'yo, 1 lang ang meron, gusto. 1 lang ang approve sa'yo. Yung 3 yan, nakita nila budol ka. Ngayon, pag ang aaksyonan nyo ay yung balita lang, sa tingin mo yung 3 yan, in the future mag-a-approve sa'yo? Hindi. Kasi kung hahabulin mo lang yung vloggers, pipigilan nyo lang yung balita, magkakaroon lang kayo ng spin, magkakaroon lang kayo ng propaganda, magkakaroon lang kayo ng press release. Itong 3 na ito sa 4, hindi mo mababago isip yan. Pero yung 3 na yan, mag-a-approve yan. Pag gumanda ang trabaho sa Pilipinas, dumami ang trabaho sa Pilipinas, nagmura ang mga bilihin, yung krimen bumababa, yung addict nasusugpo, nasusolve. Hindi yung balita lang. Yung totoong nararamdaman sa kalsada. Yung totoong nararamdaman natin sa kanto. Pag yan, magawa mo, posible yung 3 na yan, baka yung 1 dyan o yung 2 dyan mag-approve na sa'yo. Di po ba? Kasi hinarap mo yung problema. Hindi nyo tinakbuhan. Ang problema sa inyo, katulad niyan, sila Torre, sila Abalo, sila Tamba, sila Claire, ang inaasikaso ay hindi yung pagsalubong sa problema. Kung hindi pagtakbo sa problema, tapos takpan yung totoong nangyayari sa Pilipinas, hindi po ganun. Hindi mo maaayos yung approval ratings mo. Dahil yaan ay naniniwala ang taong bayan, budol ka. And they want result. It's very obvious. Nagising sila eh. Yung mga bumoto sa'yo, nagising. Hindi mo makukuha yan sa pagtakip sa tunay na kaganapan sa Pilipinas. Kung hindi, masusolusyonan mo yan sa tunay na pag-ayos ng bansang Pilipinas. Kung hindi doon, walang mangyayari sa'yo. BBM. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin itong pambubudol. Panibagong budol na magpinsan. Basahin po natin. Masyadong maaga naman para pabagsakin ninyong isang rehimen ng
Ferdinand R. Marcos. Teka muna. Teka muna. Unahin natin Baka nakakalimot ka, Tamba. Okay? Doon lang po tayo sa totoo. Kasi sabi niya, masyadong maaga naman para pabagsakin ninyo. Hindi po kami ang nagpapabagsak kay Marcos. Bagsak po siya talaga dahil sa ginagawa niya. Kita niyo yung approval rating niya? 25% na lang. Pero excuse me po, Tamba. Hindi po kami nagpapabagsak. Yung ibang kaalyado ninyo, di umano, kayo mismo, di umano, ang nagpapabagsak kay BP Sara. Maayos yung unit team eh. Anong ginawa ninyo? Kinar ninyo sa kamera si BP Sara. Bakit tinayaan ni Marcos? Tingnan nyo ang pagkakaiba ni PRRD tsaka dyan kay BBM. Si Lenny before, inawat ni PRRD yung impeachment kay Lenny. Si BBM, hinayaan. Kunwari, ayaw niya sa impeachment. Kunwari, wala siyang magawa. And yet, kauna-unahang pumirma sa impeachment si Sandro. Di ba? Gagawa na siya ng kalokohan. Gagawa na siya ng hindi niya kayang panindigan. Wala pa siyang B para i-admit na ito ay merong basbas niya. Ganyang kawik si Marcos. Kasi doon pa lang Bakit inimbestigahan ng confidential funds niya? Samantalang siya mismo, mas malaki ang confidential funds. Kung talaga meron silang unity team, kung sila talaga ay gusto sa pagkakaisa, bakit hindi niya inawat yun? Hindi pwedeng wala siyang magagawa. Talaga bang niloloko ninyo ang taong bayan? Nasasabihin ninyo? Wala siyang kamay doon? Ang sabi nga ni Congressman Alvarez, walang galaw ang Congress nang walang basbas ni Tamba. At walang galaw si Tamba kung walang basbas ni Marcos. Huwag nga tayong maglokohan. Iisa ang karakas nyo. Kayo mga Marcos, iisa karakas ninyo. Ikaw Romualdez, kayong magpinsan, iisa karakas ninyo. Budol. Mahilig kayong magbintang, mahilig kayong magbaligtad ng issue. Kayo ang unang nagpapabagsak sa Vice President. Inaatake nyo ang kanyang pagka-Vice President. And we all know, this is public knowledge. Bobo ka na lang kung hindi nyo alam na ang atake talaga kay BP Sara is atake para hindi siya ang susunod na presidente. And we all know, 2028, she will be the next president. Wag lang may masamang mangyari. Wag lang ipapatay si BP Sara. Siya ang magiging presidente. Yun nga lang nakakatakot. Kaya meron siyang sinasabi, merong gustong pumatay sa kanya. Kayo yun. According to BP Sara. So hindi po, ito po hindi dahil sinasabi ko dahil kami Maka Duterte. This is public knowledge. Gaya ng sabi ko, tanga ka na lang kung hindi alam na talagang inaatake si Vice President Sara. Kaya nga lahat ito nangyayari. Even yung pagpapadala kay PRRD sa Hague, it's because para mabawasan ang lakas ni BP Sara, para mabawasan ang lakas ng PDP senators, para matalo. Kasi kung mananalo ang PDP senators, hindi mai-impeach si BP Sara. Pero kabaligtaran na nangyayari. Lalong lumalakas ang PDP senators. No? So, yan po isang katangian ng budol. Binabaligtad. Hindi po namin pinababagsak si BBM. Kusa siyang bumabagsak. Sabi nga sa Pulse Asia, bagsak na po ang rating ni BBM. Okay, hindi po kami may sabi nun. Bakit? Tamba, magising ka sa katotohanan. Lahat na lang ng ayuda ginawa ninyo. Pinagtanggol ninyo ang ayuda kaliwat kanan. Tumataas ka ba sa ratings? Hindi. Tumataas ba sa ratings si BBM? Hindi. Lahat na lang ng gastusin, ginawa nyo na. Masakit, hindi pa rin kayo mahal ng taong bayan. Masakit kaya lang nanalo si BBM dahil kay Tatay Digong. Dahil dala-dala niya yung apelyidong Duterte. Di ba? Kaya huwag yung niloloko yung taong bayan. Huwag nyo silang ginagawa. Kasi insulto yung etong statement mo, Tamba. This is an insult to Filipino people. Parang sinasabi nyo, tanga sila. Kitang-kita naman na nila. Bumoto na nga ang taong bayan. Bagsak si BBM. Sabi niya, very popular siya and he was elected by the bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin. Yan po yung sinabi natin. Si PRRD napatunayang hindi budol.
Anong katunayan ko? Yung topic ko kanina. 86% after 3 years ang approval rating ni PRRD. Si BBM, after 3 years, 25% na lang approval rating. Kaya yung sinasabi mo, Tamba, na mas mataas ang mandato niya kay President Duterte, ay hindi totoo. Yung mandato niya na 31 million, more than half of that, galing sa pangalang Tatay Digong. Masakit, di ba? Yung ginusto ka lang dahil iba talaga ang gusto. Ginusto lang yan si BBM dahil yung iba sa sobrang pagmamahal kay Tatay Digong. Correct me if I'm wrong, pati mga bashers, lahat ng mga nunood dito, pati yung mga nabudol, yung mga bumoto kay Bongbong Marcos. Sabihin nyo dito sa comment section, di ba? Kaya nyo naman binoto si BBM, kasi kami hindi kami nabudol, nakinig kami kay Tatay Digong. Kaya ngayon nakikinig lang kami kay Tatay Digong, no more than, no less than Tatay Digong himself. Wala na. At ang sabi niya, vote straight PDP. Yun lang pinapaniwalaan namin. Hindi kami nabudol before. Bakit? Di ba? Karga lang nito yung pangalan ni Tatay Digong. Hindi ito mananalo. Malabo itong manalo. Kung tumuloy si BP Sarang presidente, hindi ito mananalo. Imposible. Yung survey na yon, katunayan. Nung lumabas, yung totoong kademonyuhan, yung totoong kulay, yung totoong pagbubudol ni Marcos, yung bumoto sa kanya because of Tatay Digong lang, ayaw na sa kanya. So wag mong ipagmalaki na mas malaki ang mandato niya kay Tatay Digong. Maling-mali yun. Pero kung gusto mong puntahan yung argumentong yan, baka teka muna. Baka nakakalimot ka. Mas mataas pa rin ang mandato ni BP Sara. She has 32 million. And that 32 million, nakasuporta pa rin sa kanya. Bakit? Nag-improve ang trust rating ni BP Sara. Yung 31 million ni Marcos, wala na sa kanya. Bagsak na ang BBM. Kasi, kita naman, bagsak ang kanyang ang approval rating. Diba? So, wag kayong pakahibang. Kasi baka sabihin ng tao, adik kayo. Di ba ganyan ang adik? Hindi ko po kayo pinagbibintang ang adik, ha? Pero ganyan ang adik, di ba? Hindi namumuhay sa katotohanan. Laging may katang isip. Huwag po ganyan. Baka mapagbintangan kayong adik. Baka mapagbintangan kayong magpinsang adik. Pagka laging ang inyong argumento ay napakalayo sa katotohanan. Sabi niya, yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Yes, that was before. Nung hindi pa nadidiscover. Kaya tama, wag mo ipagtanggol ng ganyan ang pinsan mo. Kasi, sa tingin mo, just by your mere statement, maniniwala ang taong bayan sa'yo. Hindi. Papatunayan ko sa'yo, ikaw nga bagsak din ang approval rating mo. Yung pinsan mo, bagsak ang approval rating. Hindi nyo yan makukuha sa statement, sa political statement, sa press release. Hindi nyo makukuha sa dakdak yan. The more kayong dumakdak, the more hindi naniniwala ang taong bayan. Gusto na nila nagresulta. And we all know, magkakakuntsaba ang gobyerno sa pagkidnap kay Tatay Digong. Nagalit ang Pilipino dito. Hindi mo maaayos yan, Tamba, sa isang statement. Dahil, sa totoo lang, pagdating sa taong bayan, Tamba, I'll be frank with you. Pagdating sa taong bayan, wala kang bilang. Wala kang influence. Pwede, meron kang bilang diyan sa mga kasama mo sa kamera. I don't know why, but the people know why. Bakit ba ito may influence sa kamera? Kila Paduano, Abante, yung mga kasamahan niya dyan sa Tricom, sa Quadcom. Kayo, mga viewers, kayo na lang magsabi, bakit ang bilang ni Tamba hanggang dyan lang sa Tuwadcom? Hanggang dyan lang sa Tricom. Pero Tamba, pagdating sa taong bayan, wala kang bilang. Kaya yung statement mong ganyan, walang kwenta. Next topic po tayo. Okay, kanina po topic natin yung kasinungalingan ng Tamba. Ngayon naman, tingnan natin ang kasinungalingan ng pulis.
Itong PNP chief nila. Sabi niya, PNP Chief Police Marbil has issued a strong statement to clarify the issues. May ika-clarify si Marbil. There is no truth to this report about the alleged kidnapping of business personalities. Hindi raw totoo yung mga kidnapping sa mga malalaking negosyante natin. Kayo nga magsabi, dyan sa comment section, pakilagay ninyo kung sinungaling ba ito si Marbil o hindi. Kung sinungaling ba si Marbil o sinungaling na sinungaling. Ilagay nyo dyan sa comment section. Okay? Basta itinatanggi ng pinakamataas na pulis sa Pilipinas ngayon. Ang may malaking hawak ng intel funds. Merong hawak na intelligence. Merong hawak sa kakayanang mag-imbestiga. Siya po ang pinakamakapangyarihang pulis ngayon. Hindi ko lang alam kung nasisingitan siya ni Torre. Ay, si Torre. Parang parang si Torre ang malapit kay BBM. Parang baka mamaya mapaltang ka dyan. Hindi siya, pakikita naman natin si Torre ang umi-epal ngayon. Si Marbil parang ginagawang tanga, no? Hindi ko sinasabing tanga si Marbil, Parang ginagawa siyang tanga. Isipin mo parang yung pinagagalaw si Torre, tapos wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Di ba? Parang, kanino galing yung utos? Hindi daw siya nag-utos para kidnapin si PRRD. Pero kinidnap ni Torre. Biti ka muna. Ikaw ang PNP chief, di mo alam. Ngayon ikaw na naman ang PNP chief, hindi mo alam yung kidnapping. Diba? Baka hindi na ikaw ang pinagkakatiwalaan ni BBM. Baka si Torre na. Naku, delikado yan. Ano ka dyan? Nababypass ka. Para kang flower base sa Malacanang. Naiisahan ka yung itim-itim nun si Diwata. Naiisahan ka. Naku Marbil, mahinang klase ka. Tapos hindi niya alam. Isa lang to, kung sinungaling ito si Marbil, o talagang nababypass to. Ginagawang display ni Marcos. Ano ba ito? Nagtutulog sa kangkungan? Namamasyal sa ibang bansa? O talagang sadyang bobo. Isipin mo, harap-harapan ng kidnapping. Tapos sasabihin niya, wala. Para kasi Marcos, lutang ba kayo? Anong tinitake yung multivitamins? Ano sabi ni Marcos, wala daw pumasok baril sa KOJC? Ikaw naman ngayon, walang kidnapping? Teka muna. Pakisabi naman sa tao, ano multivitamins ninyo? Bakit parang wala kayong alam sa nangyayari sa bansa? Sige nga, pakisabi sa comment section, naniniwala ba kayo dito kay Marbil? Sabi niya, such malicious disinformation will not be tolerated. Misinformation pa raw. At hindi mo ito tolerate. Sige, gusto kong pakita mo na hindi mo ito tolerate yan, ha? Sige. Anyone proven to be spreading fake news will be dealt with accordingly, he said. Hindi mo kukonsintihin will not be tolerated. At kakastiguhin ninyo. Ano sabi ng GMA? 3 suspect sa pagdukot at sa pagpaslang sa negosyanteng si Anson Q at sa kanyang driver na si Armani Pabilio, arestado na kahapon. GMA News. Sige nga. Tingnan ko ang B mo. Kung meron kang tapang, kastiguhin mo nga ang GMA. Kasi iba sinasabi ng GMA. Ang sinasabi ng GMA may kidnapping sa isang negosyante. Ikaw sinasabi mo walang kidnapping. Ito pa, breaking news. 3 suspect sa pagdukot at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Q at sa kanyang arestado ni Arob. Yan. Hello? Sige nga, tingnan ko tapang mo. Arestuhin mo nga. Sige nga. Kastiguhin mo nga ang GMA. Ang tapang nyo hanggang vloggers lang. Ang tapang nyo hanggang doon sa mga kaalyado ni Tatay Digong. Ang tapang ninyo hanggang doon sa naniniwala kay Tatay Digong. Pero yung media nakakampi ni BBM, yung mga vloggers nakakampi ni BBM, hindi nyo kaya. Lantaran, no? Sino nagsasabi sa inyo ng GMA ng katotohanan? Kung ikaw ang tama, pakulong mo GMA. Huwag mong konsintihin. Yan sabi mo eh. Pero kung tama ang GMA, I think you should apologize to the Filipino people. Dahil ginagawa niyong tanga ang mga Pilipino. Sinasabi niyo ganyan. May mga kidnapping namang talagang nangyayari. Marbil, saan ka ba nakatira? Ano ba multivitamins mo? At hindi mo alam yan.
At yun na nga mga kapolitika, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Please paki-comment naman sa ibaba at yan ay babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga nangyayari sa mundo ng politika dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po!